happened to her? I didn't expect to be doing this job. This is crazy. Naninibago ko na you're not quality. Ka-Express. Buong tennis world ay nakatutok ngayon sa Manila habang sumasabak si Alexandra Ayala sa kanyang match day laban kay Alina Chariva sa round of 32 ng kauna-unahang WTA 125 Philippine Women's Open sa Rizal Memorial. Hindi ito ordinaryong torneo para sa Pilipinas. Ito ay isang milestone event na muling naglalagay sa bansa sa international tennis map at isang mahalagang sandali sa kasalukuyang yugto ng career ni Ayala na kasalukuyang ranked world number 49. Ang laban na ito ay bahagi ng mas malaking kwento ng pagbabalik, consistency at paghabol sa mas matataas na WTA goals. Ramdam ang kakaibang enerhiya sa venue mula pa lamang sa opening day. Puno ang Rizal Memorial ng local fans, tennis stakeholders, and international observers. Ang Philippine Open ay hindi lang basta host ng isang WTA 125 tournament. Ito ay naging simbolo ng pag-angat ng Philippine tennis sa global conversation. Para kay Ayala, ang home court setting ay bihira sa kanyang pro career, kaya't bawat galaw niya sa court ay may kaakibat na expectation at emotion mula sa crowd. Pumasok si Ayala sa torneo matapos ang masakit na Australian Open first round loss kung saan nagpakita siya ng control sa malaking bahagi ng laban, ngunit natalo sa 3 sets. Ang pagkatalong iyon ay nagsilbing wake-up call sa kahalagahan ng execution sa critical moments. Sa Manila, malinaw na ang layunin ay makuha muli ang match rhythm, patatagin ang mental composure at ipakita ang consistency na inaasahan sa isang top 50 player. Wala namang iniulat na injury at ipinakita ng kanyang recent performances na maayos ang kanyang conditioning. Sa kabilang panig ay si Alina Chariva, isang Russian player na kilala sa bilis, solid court coverage at kakayahang pahabain ang rallies. Bagamat mas mababa ang ranking, si Chariva ay tinuturing na dangerous opponent dahil sa kanyang quick returns at kakayahang sirain ang ritmo ng mga aggressive baseliners. Ang match-up ay malinaw na power laban sa speed, kung saan kailangang kontrolin ni Ayala ang tempo upang maiwasan ang mahahabang rally na pabor sa kanyang kalaban. Malaki ang papel ng home court factor sa laban na ito. Ang crowd support ay maaaring maging dagdag energy para kay Ayala, ngunit maaari rin itong magdagdag ng pressure sa bawat punto. Sa antas ng WTA competition, ang kakayahang i-manage ang emotion at ingay sa paligid ay kasing halaga ng technical na husay. Ang laban kontra kay Chariva ay magsisilbing unang sukatan kung paano haharapin ni Ayala ang kombinasyon ng expectation, pressure at pagkakataon sa sariling bansa. Higit sa resulta, ang match na ito ay mahalaga sa mas malaking larawan ng season ni Ayala at sa direksyon ng Philippine tennis. Ang bawat punto ay hindi lamang laban para sa panalo, kundi para sa momentum, kumpiyansa at patuloy na paniniwala na kayang makipagsabayan ng isang Pilipinas sa pinakamataas na antas ng women's professional tennis. Opisyal nang nagsimula ang match day ni Alexandra Ayala sa kauna-unahang WTA 125 Philippine Women's Open at malinaw na hindi ito ordinaryong laban sa kalendaryo ng women's tennis. Sa round of 32 match-up kontra kay Alina Chariva, nakatuon hindi lang ang atensyon ng local fans, kundi pati ng international tennis community sa kung paano haharapin ni Ayala ang isang mahalagang yugto ng kanyang season, lalo na matapos ang kanyang maagang pagkalaglag sa Australian Open. Ang Philippine Open ay isang landmark event para sa bansa. Ito ang unang pagkakataon sa modern era na nag-host ang Pilipinas ng isang WTA 125 tournament. Isang antas na nagsisilbing tulay sa pagitan ng ITF circuit at ng main WTA tour. Para sa mga organizers at sa Philippine Tennis Program, ang torneo ay malinaw na mensahe na handa ang bansa na maging bahagi ng global tennis ecosystem. Para kay Ayala, ito ay bihirang pagkakataon na maglaro sa sariling lupa sa isang WTA level event na may kasamang pressure and opportunity. Pumasok si Ayala sa laban bilang world number 49. Dala ang bigat ng expectations bilang highest-ranked Filipino tennis player sa kasalukuyan. Ang kanyang Australian Open campaign ay nagtapos sa first round matapos ang isang 3-set loss kung saan nagpakita siya ng kakayahang makipagsabayan sa pinakamataas na antas, ngunit kinapos sa closing moments. Ang pagkatalong iyon ay naging sentro ng pagsusuri ng kanyang kampo, particular sa aspeto ng mental composure and execution sa critical points. Sa Manila, malinaw na ang layunin ay makuha muli ang kumpiyansa at control sa loob ng court.
Ayon sa mga official na update bago ang laban, si Ayala ay pumasok sa Philippine Open na walang iniulat na injury. Ang kanyang conditioning ay itinuturing na nasa maayos na antas matapos ang ilang linggong training and exhibition matches post-Australian Open. Ang focus ng kanyang paghahanda ay nasa consistency mula umpisa hanggang dulo ng laban, lalo na laban sa mga kalabang may kakayahang pahabain ang rallies. Si Alina Chereva sa kabilang banda ay pumasok sa round of 32 bilang isang hindi dapat maliitin na kalaban. Kilala ang Russian player sa kanyang bilis, patibay na depensa at kakayahang sirain ang rhythm ng mga power hitters. Bagamat mas mababa ang ranking niya kumpara kay Ayala, may track record si Chereva ng pag-upset ng mas mataas na seeded players, particular sa mga unang rounds ng torneo. Ang kanyang style ay nakatuon sa quick returns at pagpilit ng errors sa pamamagitan ng mahabang palitan ng bola. Sa context ng laban, malinaw ang magiging hamon para kay Ayala. Kailangan niyang idikda ang tempo gamit ang kanyang power baseline game at iwasan ang mahahabang rallies na pabor sa kalaban. Ang first serve percentage and shot selection sa key moments ang inaasahang magiging critical sa resulta ng laban. Kasabay nito, ang home court environment sa Rizal Memorial ay inaasahang magiging isa sa mga pangunahing salik na makakaapekto sa momentum ng match. Habang papalapit ang unang serve, ang laban ni Ayala at Chereva ay nagsisilbing unang malaking sukatan na kung paano haharapin ng Pinoy tennis phenom ang combination ng pressure, expectation at pagkakataon sa sariling bansa. Ito ang simula ng kanyang kampanya sa Philippine Open. Isang hakbang na maaaring magtakda ng tono hindi lamang para sa torneo, kundi para sa susunod na yugto ng kanyang WTA na season. Habang nagpapatuloy ang action sa loob ng Rizal Memorial Tennis Center, mas luminaw ang bigat ng context ng laban ni Alexandra Ayala kontra kay Alina Chereva. Hindi lamang ito simpleng round of 32 match. Ito ay isang test ng adjustment, composure, and decision-making sa harap ng home crowd. Sa ganitong antas ng competition, ang kakayahang magbasa ng laban at mag-adapt sa style ng kalaban ang madalas na naghihiwalay sa panalo at pagkatalo. Sa technical na aspect, malinaw ang primary objective ni Ayala sa laban na ito, kontrolin ang tempo mula sa baseline. Kilala si Ayala sa kanyang kakayahang magdikta ng rallies gamit ang heavy forehand and solid backhand exchanges. Kapag siya ang nagsiset ng pace, napipilitan ang kalaban na umatras at magdepensa. Subalit laban kay Chereva, ang ganitong approach ay may kaakibat na panganib. Ang Russian player ay sanay sa paghabol ng bola at kayang ibalik ang pressure sa pamamagitan ng mabilis na footwork at matalinong placement. Isa sa mga inaabangan ng mga analyst ay ang first serve performance ni Ayala. Sa mga nakaraang laban, particular sa Australian Open, bumaba ang kanyang first serve percentage sa mga critical games na nagbukas ng pagkakataon para sa kalaban na umatake sa second serve. Hindi rin maikakaila ang epekto ng home court atmosphere sa daloy ng laban. Ang bawat malakas na palo ni Ayala ay sinasabayan ng hiyawan ng crowd, habang ang bawat unforced error ay may kasamang kolektibong puntong hininga. Sa ganitong sitwasyon, ang emotional management ay nagiging kasing halaga ng technical na execution. Ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng ingay at expectation ay isa sa mga aspeto na patuloy na hinahasa ni Ayala bilang isang full-time WTA player.